Ang pelikula ay nagsimula sa Miami, habang sina Detective Mike Lowry at Marcus Burnett ay nagmamadali sa pagmamaneho patungo sa kanilang trabaho. Nagrereklamo si Marcus dahil siya ay nahihilo, at pinayagan siya ni Mike na maglaan ng maikling oras upang makakuha ng ginger ale. Kumuha si Marcus ng ginger ale, kasama ang Skittles at hot dog. Pagkatapos ay pumasok ang isang tulisan upang subukang pagnakawan ang lugar, ngunit pumasok si Mike at pinagalitan si Marcus dahil sa pagkuha ng merienda bago ginalaw ni Marcus ang braso ng tulisan, at binaril siya ni Mike sa binti. Si Marcus ay pumunta sa kasal ni Mike, dahil ikakasal siya sa kanyang girlfriend na si Christine. Kasama nila ang asawa ni Marcus na si Teresa, anak na si Megan, manugang na si Reggie, pati si Captain Rita Secada, ang kanyang nobyo, district attorney at kandidato sa pagkaalkalde na si Adam Lockwood, at mga ahente ng amo na sina Kelly at Dorn, pati na rin ang yumaong Captain Howards na anak na babae na isang Marshal, Judy at ang kanyang anak na babae na si Callie. Sa kalagitnaan ng kasiyahan, inatake sa puso si Marcus at nag-collapse. Habang humihingi ng tulong ang kanyang mga kaibigan at pamilya, nakita ni Marcus ang kanyang sarili sa tabi ng beach kung saan nakatayo si Howard sa tabi ng isang puno. Nilapitan niya si Marcus at sinabing hindi pa niya oras. Nagising si Marcus sa ospital pagkatapos ng ilang linggo, na ngayon ay may isang bagong tuklas na pagpapahalaga sa buhay at isang pagtaas ng kumpiyansa sa kanyang pagkamatay. Umuwi siya kasama sina Mike, Christine, at ang iba pa niyang pamilya na nagdiriwang ng kanyang pagbabalik, ngunit naiinis si Marcus nang malaman na inalis ni Teresa ang lahat na pagkain niya na makasama sa kanyang kalusugan. Sa ibang lugar sa Miami, isang dating opisyal ng DEA na nagngangalang James McGrath ay nakipagpulong sa isang cartel banker at pinalipat nito ang malaking pera sa isang account sa pangalan ni Captain Howard. Pagkatapos ng proseso, binaril ni McGrath ang isa sa kanyang mga goon sa bodyguard ng banker at pagkatapos ay pinatay din ang mistress nito. Di nagtagal, lumabas ang mga balita na si Howard ay posthumously framed para sa kanyang pagkakasangkot sa mga cartel. Tumungo sina Mike at Marcus sa istasyon upang harapin ang mga nakatataas na naniniwala na si Howard ay isang masamang tao. Pumasok si Judy na sinusubukang iharap ang kanyang sarili sa kaso, habang ipinangako rin kay Mike na kung sakaling makaharap niya si Armando, papatayin niya ito bilang ganti sa pagpatay nito sa kanyang ama. Kalaunan ay binisita ni na Mike at Marcus si Armando sa bilangguan at nalaman na si Howard ay pinuntirya matapos maalis ang kanyang mga naunang biktima dahil sa trabaho niya laban sa mga cartel. Hindi niya matandaan ang pangalan ni McGrath ngunit naaalala niya ang kanyang mukha mula noong nagtrabaho siya sa ina ni Armando, at para makilala niya ito. Sinisikap ni McGrath at ng kanyang mga goons na ipagpatuloy ang kanilang trabaho, ngunit kapag sinubukan nilang pumasok sa mga account ni Howard, nag-activate sila ng fail-safe na nagpapadala ng mga video message mula kay Howard kay Mike at Marcus. Sa loob nito, ipinaliwanag niya na alam niyang pinapanood nila ito kung patay na siya, at alam niyang itinatakda siya ng mga ito upang kunin ang pagkahulog para sa isang bagay na bumalik sa loob ng 20 taon. Pumunta sina Mike at Marcus sa club ni Fletcher para subukang kausapin siya. Alam niyang darating sila sa ngalan ni Howard, ngunit bago pa niya masabi sa dalawa ang gusto nilang malaman, binaril ni McGrath si Fletcher sa ulo habang tinutukan na siya ni Marcus ng baril para magsalita. Lumayo si McGrath sa kanya habang hinahabol siya ni na Mike at Marcus. Sa kalagitnaan ng pamamaril, si Mike ay dumanas ng panic attack. Nakatakas ang mga armadong lalaki bago dumating si Rita at ang kanyang mga opisyal. Pinigilan ni Mike si Marcus na ipaalam sa kanya na pinamunuan sila ni Howard. Pagkatapos ay kumuha ng litrato at surveillance footage sina Kelly at Dorn, na tumulong sa pag-unlock ng scan code na naglalaman ng isa pang mensahe mula kay Howard.
Ipinaliwanag pa niya na gumagawa siya ng isang kaso ng cartel at pinipigilan sina Mike at Marcus na lumabas dito dahil dalawa pang detective ang itinalaga at pinatay. Binabalaan ni Howard ang dalawa na ang cartel ay may mga taong nagtatrabaho sa pulisya at sa FBI. Sa bilangguan, si Armando ay inatake ng mga thug sa loob na ipinadala ni McGrath. Nakipagtalo si Mike na isakay si Armando sa isang chopper. Sa kasamaang palad, na-hijack na ni McGrath at ng kanyang mga tauhan ang helicopter at pinilit ang piloto na magpadala ng distress message na nagbabalangkas kay Mike at Marcus para sa pag-atake bago ginilitan ni McGrath ang lalamunan ng piloto. Tumakas si McGrath kasama ang ilan sa kanyang mga tauhan at iniwan ang chopper. Nilabanan nina Mike at Marcus ang natitirang mga kalaban habang sinusubukang iligtas si Armando mula sa paglipad palabas ng bukas na hatchback. Pagkatapos nilang palayain si Armando, tinulungan sila nito na mag-crash landing sa isang lawa. Sinuri ng mga awtoridad ang lugar ng pag-crash at natanggap ang mensahe ng pagkabalisa, kaya sina Mike, Marcus, at Armando ay isa na silang mga wanted na pag-anti, habang si McGrath ay naglalagay ng malaking bounty sa kanilang mga ulo sa bawat gangster sa Miami. Sinundan nina Mike at Marcus si Armando kung saan pupunta, na nakikita ni Marcus bilang isang magandang pagkakataon para si Mike ay makipag-bonding sa kanyang anak, ngunit hindi interesadong kumonekta at nais lamang na malinis ang kanilang mga pangalan. Dumating sila sa isang trailer park at sinubukang magnakaw ng mga damit mula sa ilang redneck, ngunit sila ay naabutan ng mga may-ari at tinutukan ng baril. Nang mapaandar ni Armando ang isang truck sila ay nakatakas doon. Pagkatapos magmaneho pabalik sa Miami, nasira ang truck na sinasakyan nila. Tinawag ni Mike ang isang contact na nagngangalang Tabitha at pumayag na makipagkita sa kanyang club kapalit ng mga baril, damit, at sasakyan. Pagdating nila roon, nagkunwaring tinutulungan sila ni Tabitha ngunit pinipigilan lamang na kunin ang iba pang mga gangster doon upang ilabas ang tatlo para sa bounty. Nang sila ay dadalhin sa labas, ang mga karibal na gangster ay dumating upang patayin sila, kabilang si Manny the Butcher, na gustong bumawi kay Mike dahil sa pagkaputol ng kanyang kamay gamit ang meat hammer. Ang mga ambisyon ni Manny ay hindi nagtagal habang sina Mike ay sumakay sa isang van at pinagdudurog si Manny sa isa pang kotse, at pagkatapos ay natamaan siya ng isang Molotov cocktail. Pinagbabaril nilang tatlo ang mga papasok na gangster, ngunit hinabol din ni Judy at sinubukang paputukan si Armando. Tumalon ang tatlo mula sa van nang magliyab ang makina at sumabog. Sina Mike, Marcus, at Armando ay pumunta sa lugar ni Dorn, kung saan nalaman nilang may lihim siyang relasyon kay Kelly. Bagamat wala silang maitutulong kay Armando, sumasang-ayon silang tulungan sina Mike at Marcus na may dalang napakaraming ebidensya upang makilala ni Armando si McGrath. Sa kalaunan ay nakarating sila sa isang lugar matapos siyang mahanap sa footage ng surveillance. Hinukay ni Dorn ang kasaysayan ni McGrath, nalaman na siya at ang kanyang koponan ay na-hostage ng cartel, at ibinigay niya ang mga ito pagkatapos na pahirapan, na iniwan siya bilang ang tanging nakaligtas. Nakipag-ugnayan si Mike kay Rita at sinabi sa kanya ang tungkol kay McGrath. Makalipas ang ilang sandali, nakita nila ang mga lalaki sa mga security camera ni Dorn sa kanilang mga bahay na nagpadala si McGrath ng mga tauhan para kunin si Christine, gayon din ang pamilya ni Marcus. Habang sinusubukan ni Mike na tawagan si Christine, nakipag-ugnayan si Marcus kay Reggie at binalaan siya tungkol sa paparating na mga kalaban. Dinala ni Reggie sina Teresa, Megan, at Little Marcus sa isang lugar na nakatago habang kinukuha niya ang kanyang baril at ginagamit ang kanyang kakayahan sa pakikipaglaban, at napatumba niya ang 15 kalaban at pinananatiling ligtas ang pamilya. Samantala, si Christine ay binisita ni Callie, na gustong mag-alok ng tulong para patunayan ang pagiging inosente nina Mike at Marcus, ngunit ang mga tauhan ni McGrath ay nakapasok na.
Nakipag-ugnayan si McGrath kay Mike at ipinaalam sa kanya na ibabalik niya sina Christine at Callie nang walang pinsala kung ibibigay niya si Armando at ang lahat ng ebidensya ni Howard. Handang isuko ni Armando ang kanyang sarili, ngunit may ibang ideya si Mike dahil alam niya kung sino ang nagbibigay ng impormasyon kay McGrath sa lahat ng kanilang kinaroroonan. Muling tinawagan ni Mike si Rita habang kasama niya si Lockwood para bigyan siya ng tip. Sinabi niya sa kanya na pupunta siya sa istasyon, at pinilit niyang sumama sa kanya. Habang pababa sila ng elevator, kinumpirma ni Rita na nakikipagtulungan si Lockwood kay McGrath. Tinangka ni Lockwood na patayin siya, ngunit dumating sina Kelly at Dorn sa tamang oras. Nakuha nila si Lockwood na mag-usap ng matagal at tinalikuran ang kanyang motibo upang i-escan ang kanyang boses at iset up si Mike ng isang tawag na nagpapanggap bilang Lockwood kay McGrath upang makipagkita. Sinabi ni Mike kay Marcus, Armando, Rita, Kelly, at Dorn na sila lang ang mapagkakatiwalaan ng isa't isa ngayon. Sinisikap nila upang makilala ang mga kalaban sa isang dating alligator park, na sinasabing tahanan ng isang malaking albino alligator. Sumakay sila sa eroplano at sa kanilang pagdating sinabihan nila si McGrath na ilabas sina Christine at Callie, ngunit habang si Mike ay nakahanda na para barilin si McGrath, ngunit nagsimula siyang magkaroon ng panibagong panic attack at natatakot na baka matamaan niya si Christine. Ang mga buwaya sa tubig ay nagsimulang lumapit sa kinaroroonan ni Armando, na nagpapahiwatig kay McGrath na may taong nasa malapit. Bago siya makita ng kalaban, binaril siya ni Armando bago siya mahulog sa tubig at kinain ng mga buwaya. Hinahabol ni Mike sina McGrath at Christine, habang sinusubukang tumakas ni Lockwood. Ang iba ay nakipagbarilan sa mga tauhan ni McGrath. Sinubukan ni Lockwood na i-hijack ang eroplano para sa kanyang sarili, ngunit binaril ito ni Rita at pinabagsak ang eroplano sa gusali. Binaril ni Lockwood si Dorn sa braso at sinubukang barilin si Rita, ngunit sinipa niya ito sa isang hukay na kung saan nakatira si Duque, at si Lockwood ang naging hapunan ni Duque. Samantala, pinapanatili ni Armando na ligtas si Callie mula sa iba pang kalaban ni McGrath at pinatay ang mga ito bago siya dinala sa kaligtasan. Kasabay nito, napatigil si Mike sa kanyang panic attack nang makita niya ang sarili niyang pangitain kay Captain Howard, na sinasabi sa kanya na patawarin ang kanyang sarili sa pag-aakalang kasalanan niya kung bakit napatay si Howard. Napunta si Marcus sa parehong beach na nakita niya sa kanyang panaginip, para lamang mahuli siya ni McGrath. Lumapit si Mike sa kanila, at inutusan siya ni McGrath na pumili sa pagitan ni Marcus o Christine na mamatay. Binaril ni Mike si Marcus sa kanyang vest upang makakuha ng malinaw na pagbaril kay McGrath. Pagkatapos ay nahanap ni Judy si Armando at naghanda upang patayin siya, ngunit si Callie ay hamarang at sinabi kay Judy na iniligtas niya ang kanyang buhay. Nagpaubaya si Judy at hinayaan si Armando, at tinulungan ni Mike si Armando na humanap ng paraan para makatakas. Habang pinupuntahan ng mga awtoridad ang pinangyarihan ng krimen at inaresto ang mga nakaligtas na mga tauhan ni McGrath, ang mga ulat ng balita ay nagsasaad na si Howard ay opisyal na pinawalang sala. Si Mike, Marcus, at ang kanilang mga mahal sa buhay ay nagtitipon sa parke para sa isang barbecue. Habang nagtatalo sina Mike at Marcus kung sino ang magluluto ng kung ano sa grill, dinala ni Reggie ang kanyang manok at tinanong kung maaari siyang mag-ihaw. Tinawanan siya ng bad boy saglit bago naalala na pinatay ni Reggie ang mga alipores ni McGrath at iniligtas ang pamilya, kaya pumayag silang umatras sa pagkakataong ito. Pagkatapos si Reggie ay nagbigay ng isang nasisiyahang ngiti. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, pakipindot ng like, subscribe button at notification bell para updated kayo sa mga bago kong video. Maraming salamat sa panunood at hanggang sa muli.